Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong pakialam anuman maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala kayo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Isa pong espesyal na pagtatanghal ang inyong mapapakinggan sa linggong ito bilang pamasko at pangbagong taong handog na pinamagatang Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Omar! Tito Ari, nasa kwarto po ako kaya hindi ko po agad narinig yung pagtawag niyo. Tarantado ka talaga! Uncle! Tama na ho! Heto pa! Uncle, tama na ho! Ikaw! Anong oras ka ba umuwi kagabi? Medyo late na po, Tito. 5:00 ang labas mo sa school. Dapat 6:00 hanggang 6:30 nakauwi ka na. Naglakwat sa kano? May group project po kami. Kaya pumunta po kami sa bahay ng isang kaklase ko. Nagdesisyon ka sa sarili mo! Akala ko po kasi madali lang kaming matatapos. Pero paputol-putol po ang internet connection sa bahay nila. Kaya natagalan kami. Sa bahay na ito, ang nangyayari at ginagawa ninyong lahat ay nasa ilalim ng poder ko. Kailangan may permiso ako sa bawat galaw ninyo! Hayaan niyo po. Sa susunod na may gagawin kami sa labas ng school, magpapaalam po ako sa inyo. Dapat lang! Noong nasa serbisyo militar pa ako, lahat ng galaw ng aking mga tauhan ipinapaalam nila sa akin sa brigadang pinamumunuan ko. Walang desisyong mabubuo nang hindi ko inaaprubahan. Naintindihan mo? Yan ang ibig kong sabihin sa'yo. Naintindihan mo ba? Opo, Tito. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang military ang may pinakamagandang organisasyon. Maayos
na maipapatupad ang mga panuntunan sa prinsipyo ng chain of command responsibility. At yun din ang gusto kong pairalin sa pamamahay na ito. Susunod kayong lahat kung ano ang batas na gusto kong ipatupad. Hindi pa ako tapos sa'yo. May isa pang parusa. Push up! Give me 50! Produce water right now! Omar, narinig ko kanina, napagalitan ka na naman ni Daddy. Okay lang yun, Ate Frances. Si Daddy kasi, pakiramdam niya nasa military service pa rin siya. Kung itrato niya tayo, akala mo mga sundalo tayo sa military camp. Nasanay kasi si Tito sa pagiging istrikto. Colonel nga siya. Marami siyang under ng mga opisyal din ng mga sundalo. Hindi pwedeng katwiran yan. Iba ang pamilya. Iba rin yung matauhan niyang sundalo. Under niya ang mga yun bilang pinuno. Tayo naman, pamilya niya. Alam ko nasasaktan ka rin sa pagiging sobrang stricto ni Daddy. Wala ka lang magawa kasi dito ka na lumaki sa amin. Maaga kasing naulila sa mga magulang. Kung buhay lang ang parents mo, alam ko, hindi mo gugustuhin tumira sa isang bahay na parang nakatapa ka sa mga numero. Sa totoo lang, Ate Frances, nahihirapan talaga ako sa pagiging sobrang istrikto ni Tito. Pero, ano magagawa ko? Si Tito nagpapaaral sa akin. Di ko naman pwedeng isipin na nagsasawa na siya sa akin. Kasi, kahit sa inyo ni Kuya Sunny, istrikto rin siya. Isa pa yun, Omar. Ayaw ni Kuya Sunny na pumasok siya sa PMA. Si Daddy lang ang may gustong magsundalo siya. Sumunod na lang tayo. Sakop tayo ni Uncle kaya sundin na lang natin siya. Tomas, sige na. Tayo na. Sa ano ang punta natin ngayon, Colonel? Sa golf course. Dating pinaglalaroan ko. Naghihintay sa akin doon ang mga mista ko. Dating mga opisyal din ng military, sir? Yes. Sa susunod, sir, ang anak niyo namang si Sunny ang magiging opisyal ng militar. Kasi PMA din siyang katulad ninyo. Mataas ang pangarap ko sa aking panganay na si Sunny. Second year na siya ngayon sa PMA. Sa susunod na taon, third year na siyempre. At gusto ko malampasan pa niya ang ranggo ko. Kailangan maging general siya. Kung po pwede, gusto ko siya maging Armed Forces Chief of Staff. Swertihan din ho ang pagiging pangkalahatang hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas, sir. Correct. Tama ka, Mang Tomas. Kapag maganda ang performance at kilala ka ng presidente, well, ma-appoint siyang pinakamataas na posisyon sa Armed Forces. Mang Tomas, pero kung maa-identify ka sa mga politikong kalaban ng nasa Malacanang, well, saan ka papupulutin? Di sa kangkungan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ganda ng pinanood natin.
Favorite mo kaya yun dahil love story? Syempre, no? At sana, tulad ng nasa movie, maging forever din tayo. Kaso may problema eh. Yung daddy mo. Don't worry, ano ka ba? Maiintindihan rin tayo nun pagdating ng araw. Talaga? Oo naman. Eh nga pala, dinner muna tayo. Wala akong budget eh. Sus, sagot ko naman eh. Eh, lagi na lang ikaw ang taya. Kasi alam ko naman yung katayuan nyo sa buhay. Eh, pasensya ka na. Nag-boyfriend ka ng mahirap eh. Wala yon, ano ka ba? Ang importante, love natin ang isa't isa. I love you. I love you more. Sana tulog na si Daddy. Nalibang kami ni JP sa mall. Na-traffic pa ako. Hindi na ako kakatok. May sarili naman akong susi. Ay, salamat. Tulog na nga si Daddy. Frances! Daddy! Bakit ngayon ka lang? Bakit niyo ako sinampal? Sa uulitin, hindi lang yan ang matitikman mo! Ano ba kasalanan ko? Ba't tigas ang ulo mo? Yan ang kasalanan mo! Akala mo hindi ko malalaman na nakikipagkita ka sa hampas lupang JP yan? Kung walang nakapagsabi sa akin, Jack, magsisinungaling ka na naman. Sasabihin mo na naman, may research kayo, etc., 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 etc. Hindi naman po nakakaabala sa status ng relasyon namin ni JP! Hindi yon ang punto ko! Ang gusto ko, layuan mo ang lalaki yun! Pati po ba personal na damdamin ko sasaklawin niyo pa rin? Ako ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa'yo! Ang hirap sa inyo, Daddy. Hindi anak ang turing niyo sa akin. Sa amin ni Kuya Sunny. Tingin niyo sundalo na tauhan ninyo na kung anong gusto niyong iutos. Yan ang dapat gawin. Dapat lang! Dahil mga anak ko kayo! Ang sundalo dapat lang ninyong pasunurin sa mga istriktong patakaran na inyong mga batas. Pero ang mga anak, dapat sa unawa lang. At pang-unawa pinalalaki. Hindi sa nakasasabok ninyong mga patakaran. Sembergunsa! Sumasagot-sagot ka pa sa akin ngayon? Nagiging maayos ang ugali ng mga sundalo dahil sa mahigpit na mga patakaran. At yun din ang paniniwala ko. Magiging maayos ang isang tahanan kung ang mga anak ay susunod lang sa utos ng kanilang mga magulang. Sobra naman kayo, Daddy. Binabalaan kita, Frances. Binabalaan kita. Kung hindi mo susundin ang utos kong layuan ang taga-squatter na lalaking yon, siya ang tuturuan ko ng leksyon para layuan ka. Anong ibig niyo sabihin, Daddy? Kung di siya makukuha sa pakiusap, patuturuan ko siya ng leksyon sa dati kong mga tauhan. Isang tawag ko lang, pwedeng i-salvage ang hampas lupang lalaking yon! Oh, may puto ka sa labi, Ate Frances. Sobra na si Daddy Omar. Parang hindi ko na kayang pagtiisan ng kanyang ugali. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam ko, mahal ka ni Tito. Walang ganong pagmamahal. One-sided siya. Malapit na akong mapuno, Omar. Malapit na. Masipag kang bata, Omar. Nakita ko, ikaw ang naglaba kanina. Wala naman po akong ginagawa, Tata Tomas. Kaya nilaban ko ng maruruming damit. Madali naman pong i-washing ang mga yun pag may Pride powder. Kung bakit kasi ayaw kumuha ni Colonel ng katulong dito sa bahay niya.
Hindi raw po kami magkakaroon ng disiplina pag may katulong. Pagiging palasa raw kami. Naisip ko, tama naman po siya. Siguro, laking pasalamat ng pinsan mong si Sunny. Kasi malayo siya sa istrikto niyang ama. Mas istrikto po sa PMA. Pag nagkamali po doon, may parusa. Doon, ibang tao ang magpaparusa sa kanya. Hindi katulad dito. Pag nagkamali ka ng konti kay Colonel, tiyak, may tama ka. Ang sabi nga, mas masakit ang sugat na likha ng isang kadugo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit hindi mo inihanda ang mga gamit ko na gagamitin ko sa pagtitipon ngayong gabi kasama ang mga kamista ko? Sorry po, Tito. Nagmamadali po ako. Kasi may exam po kami. Inuna mo pa ang letseng pag-aaral mo kaysa pagsunod sa akin na nagpapaaral sa'yo. Squat! Sorry po, Tito. Squat! Hindi na po maulit. Sige! Ganyan! Bakit? Squat ka? Inubad po ninyo. Sinturon nyo. Para matikman mo ang lupit ng sinturon kong ito! Heto pa! Heto pa! Dino! Yan ang bagay sa'yo! Buwisit ka! Ngayong natikman mo ang lupit ng sinturon ko. Alam mo kung anong gagawin ko sa'yo? Dino! Para lang matauhan ka, magtanda ka, tatadyakan kita ng ganito! Heto pa! Hayop ka! Buwisit ka! Sorry, Tito! Yan ang bagay sa tulad mong gago, tarantado taka! Wag po! Hindi ka marunong sumunod? Halika! Tito! Halika! Tito! Bibitin kita! Papasok sa kwarto mo! Halika! Tito! Sorry po! Sorry! Halika! Bubuksan ko ito! Ngayon, yan ka! Yan ka sa loob! Tito! Tito! Palabasin niyo ako! Tito! Maawa kayo sa akin! Tito! Ate Salud! Tulungan ninyo ako, Ate! Tulungan niyo ako! Ate! Parang awa niyo na! Kailangan ko ng tulong! Omar! Omar! Panaginip? Bakit napanaginipan kong pamangking kong si Omar? Nangihingi raw siya ng tulong sa akin. Bakit ganon? Hindi kaya maayos ang katayuan ng anak ng namatay kong kapatid sa poder ng kuya namin? Nasa panganib kaya ang buhay ng pamangking ko? Tito Harry, totoo po ang sinasabi ko. Hindi po ako nagbubulakbol. Matraffic lang po talaga, kaya ngayon lang ako nakauwi. Ganon! Tito,
Wala po talaga akong kasalanan. Talaga pong matraffic kahit po lumabas kayo. Makikita niyo po, matraffic kahit saan. Lalo na po ang way na papunta dito sa atin. Kung hindi na gumagalaw ang mga sasakyan, di dapat nagwukaton ka, naglakad ka! Ganon dapat ang tao nag-iisip, gumagawa ng aksyon, hindi yung tatanga-tanga ka lang at doon ay nakatunganga ka! Ang layo pa po eh. Ang layo pa, puro kakatwiran! Kung ang sarili kong ang mga anak nakakatikim ng kamao ko, ikaw pa kaya na pamangkin ko lang? Sabay na ito, ayoko ng bubong katulad mo! Alibasa, nagmana ka sa mong tricycle driver! Tagal na pong patay ang tatay ko, Tito. Huwag niyo naman po siyang insultuhin. Nagmana ka nga sa nanay mo na isa ring boba na umibig sa isang lalaking katulad ng iyong ama. Ginagawa ko naman po lahat para matuwa kayo sa akin. Pero lagi na lang pong ganito. Pati mga gulang ko na matagal nang patay. Puro pang iinsulto pa rin na naririnig ko sa inyo. Oh, nasasaktan ka! Nasasaktan ka! Pwes, kung hindi ka makatatagal sa mga patakaran ko at sa ugali ko, maluwag ang pintuan ng bahay ko. Laging bukas yan para sa iyong paglayas dito. Pinapalayas niyo na po ba ako? Oo! Kung masasayang lang din ang pera ko sa pagpapaaral sa'yo, sa pagpapalamon sa'yo, sa pagbibihis sa'yo, siguro nga, mas mabuting lumayas ka na lang. Minsan na akong nagkamali sa iyong ina. Ayaw ko nang muling magkamali pa! Omar. Oh, Ay, Omar. kayo po pala, Tata Tomas. Bakit may dala kang bag? Aalis ka? Narinig niyo naman pong sinabi sa akin ni Tito Hari, di ba? Nagsawa na po siya sa akin. Pinalayas na niya ako. Oo, wag mo lang pinapansin ang mga salita ni Kernel. Salitang galit lang yun. Hindi ka na nasanay sa uncle mo. Mainit lang talaga ang ulo niya. Sobra na rin po ako nasasaktan, Tata Tomas. Kaya aalis na lang po ako. Ako, kapag nagising si Kernel at nalamang wala ka, lalong magagalit yun. Pahala na lang po kayo kay Tito. Huwag niyo po siyang pababayaan. Sa pag-alis ni Omar sa poder ng istriktong tiyuhin, saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran? At ano naman ang magiging damdamin ni Hari sa paglalayas ng kanyang pamangkin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Chester Jan Simian sa papel na Omar, Leo Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz, Olive Madridejos. Ipinakikilala sina Raz Juzen bilang Sonny, Princess Cadavona bilang Frances, at si Salvador M. Royales sa papel na retired Colonel Harry Lopez. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Alex Arena. At sa direksyon ni Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito.
Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong pakialam! Ano man maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala kayo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Isa pong espesyal na pagtatanghal ang inyong mapapakinggan bilang pamasko at pangbagong taong handog na dulang pinamagatang Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo sa kanyang ikalawang yugto. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Omar! Omar! Colonel, wala na po ang pamangkin ninyo. Ano ibig mong sabihin, Mang Tomas? Umalis na. Ha? Kanina hong natutulog kayo, nakita ko nang lumabas ng gate si Omar. May sakbat na backpack at isang traveling bag. Pinigilan ko pa nga ho, kaso desidido na ho talagang umalis. Lalayas na raw siya. Ganon. Ako pa ngayon ang kanyang pagmamalakihan. Bahala siya sa buhay niya! Kaya pala napanaginipan kita nung isang gabi, Omar. Hindi nga pala mabuti ang katatayuan mo sa poder ni Kuya Harry. Sakit pong magsalita si Uncle Harry, Auntie Salud. Sobrang istrikto. Sinasaktan pa ako lagi. Kami nang namatay mong ina. Pareho kaming nakatikim ng pananakit kay Kuya Harry.
Palibhasa panganay siya sa aming magkakapatid. Kung umasta siya, akala mo siya ang aming ama. Kahit naman po magulang, hindi dapat nananakit. Ganun kasi ang karakter niya. Matapang, istrikto. Dahil naging opisyal siya ng militar. Teka nga pala. Paano ang pag-aaral mo, Omar? Hihinto muna po ako. Bago ka dumating, may isa akong kakilalang may kapatid na nakatira sa isang squatter area sa Maynila. Gusto na raw umuwi dito sa Bicol. Gusto raw ibenta ang bahay. Ngayon dumating ka, naisip ko mabuti siguro kung bilhin ko na lamang yun. Gusto niyo na rin pong tumira sa Maynila, Auntie? Oo. May konti ako naipon mula sa pagiging elementary teacher ko. Siguro sapat na yon. At may tinatanggap din akong buwan ng pensyon. Paano po itong matandang bahay? Ipinaubaya na to sa akin ni Kuya Hari. Ang nanay mo naman, wala na. Kaya siguro ibebenta ko na rin. At yung parte ng nanay mo, gamitin mo sa iyong pag-aaral. Payag ka ba sa ganon? Sige po, Auntie Salud. Payag po ako. Kuya Sunny, ba't nandito ka? May klase pa kayo sa PMA, di ba? Dapat naroon ka pa sa Baguio. Tumakas ako sa PMA, Frances. Ha? Ayoko na maging kadete. Ano? Patay ka kay Daddy. Ang taas pa naman na expectations niya sa'yo. Sabi niya magiging general ka raw. Hindi ka man daw maging chief of staff. Tsak daw na hawak ka na mataas na posisyon sa military organization dahil matalino ka. Hindi ako masaya sa pagiging kadete. Ayoko maging sundalong katulad ni Daddy. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga! Daddy, ayoko na po mag-aaral sa PMA. Hindi ko talaga feel maging sundalo. Tarantado ka! Daddy, kahit saktan niyo ako paulit-ulit, hindi na ako babalik sa PMA. Ayoko na! Iba ang pangarap ko! Ako ang magdidikta ng pangarap mo! Ako ang iyong ama, kaya alam ko kung saan kita dadalhin, kung anong buhay ang tatahakin mo dahil panganay kita! Kaya kailangan sundan mo ang mga bakas ko. Dala mo ang pangalang Lopez! Dala ko nga ang inyong pangalan. Pero huwag niyo pong kalilimutang magkaibang tao pa rin tayo. Magkaiba ng personalidad, Daddy. Magkaiba tayong tao! At ano na lang ang sasabihin ng mga kamista ko na may mga anak ding nag-aaral sa academy? Sasabihin nila, mahinang klase ang anak ko. That my son is a quitter! Daddy! Hindi quitter si Kuya Sunny! Nagkataon na! Shut up! Shut up! Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Shut up! Hindi pag-aak ng baril ang hilig ko, Daddy! Hindi hilig ang pinag-uusapan natin dito, Sunny, kundi yung pagsunod mo sa gusto ko. Dapat ko bang sundin lahat ang gusto ninyo kahit hindi ako masaya sa ginagawa ko? Ganyan sa military. Kailangan mong sumunod sa nakatataas sa'yo kahit hindi ka masaya sa misyon mo. Hindi pa ako militar, Daddy! Pero militar ako! Hindi nyo ako tauhan, anak nyo ako! Ang batas sa kampo, kamay na bakal! Pero dito sa pamilya, pagmamahal at pangunawa ang dapat magibabaw. Dapat tumatanggap din kayo ng katwiran bilang ama. Bigyan nyo rin kami ng pagkakataon paging masaya sa buhay namin. Ah, ganon! Ganon pala ang gusto mo mangyari. Sisirain mo ang pangarap ko para sa'yo? Ha? Sisirain mo? Ha? Wala kang kwentang anak! Tama na po, Daddy! Maawa na po kayo kay Kuya Sunny! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maliit lang po palang bahay na ito dito sa squatters area. Pero maayos naman. Oo nga, Omar. Nangangailangan lang ng konting repair sa kisame
At sabi nung dating may-ari, may mga butas na rin daw ang bubong. At tsak naman na may mga karpintero sa lugar na ito. At tingnan niyo po, Auntie. Dito po sa harap, may espasyo pa. Pwede po tayong magpagawa ng sari-sari store. Ayun din nga ang naiisip ko. Sa maliit na pensyon ko at sa munting negosyong itatayo natin, makakaraos tayo rito. Sa susunod na pasukan, makapag-aaral ka na uli. Bali, 1 taong ka lang napahinto. Mabuti na lang po, may isa pang kapatid si Inay. Kung nagkataong wala, saan kaya ako ngayon titira? Maglalakas loob ka rin bang umalis sa bahay ni Kuya Hari? Kung wala ako? Ayokong lumalim ng lumalim ang hinanakit ko sa kanya. Ayoko siyang labanan dahil kapatid siya ng nanay ko. Omar! Mango ka! Bakit ho? Sabihin mo sa auntie mo, marami na rin palang butas ang yero dito sa bubong ng kusina. Kailangan na rin palitan. Mga 3 yero pang kailangan natin, ha? Sige ho, sasabihin ko. At sabihin mo rin, magdagdag ng kalahating kilong pako sa yero, ha? At silat, para siguradong walang tulo pagsapit ng tagulan, ha? Oho, sasabihin ko sa kanya. Sige. Ang sunod na ipapagawa ni Auntie Salud, itong magiging tindahan namin sa harap ng bahay. Tama si Auntie. Magsikap lang kami. Hindi kami magigipit dito. Makakapag-aral pa rin ako. Kailangan maputol na ang kabaliwan ni Frances sa taga-squatter na yun. Alam ko na ang aking gagawin, alam ko na. Cellphone ko. Tatawagan ko si Teniente. Ginabi na ako dahil sinamahan ko pa ang kaibigan ko. Ikaw si JP? Opo. Makasama. Banatan na natin. Huwag po! Tama na po! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Maawa kayo sa akin! Tanong ka pa? Tulong! Tulungan niyo ako! Irish? Hello? Oh, bakit ka tumawag? Ano? Anong sinabi mo? Ang boyfriend ko si JP! May mga lalaking bumugbog sa kanya! Ha? Nawalan siya ng malay! Bakit siya nabugbog? Nakursunadahan ba siya ng mga tambay? Ng mga adik? Sa ospital? Sige. Sige, pupuntahan ko agad siya sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inay. Napakatigas kasi ng ulo mo, JP. Hindi ka marunong makinig sa akin. Ayan tuloy ang inabot mo. Mahal ko pa si Frances, Inay. Kung mamamatay ka ng dahil sa pagmamahal mo sa babaeng yon, matauhan ka naman sana, anak. Layuan mo na siya. Matapobre ang kanyang ama. Parang hindi siya dumaan sa kabataan. Nagmahal naman din siya, di ba? Ang ibig mangyari ng Colonel na yon,
layuan mo ang kanyang anak. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayaw niya sa'yo para kay Frances dahil pobre ka. Mahirap tayo. Pantay-pantay naman daw lahat sa pag-ibig, di ba, Ina? Kasabihan lang yan. Sa comics at drama lang nangyayari yan. Pero sa totoong buhay, kahit kailan, hindi pwede maging pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. Ang mayaman ay para sa mayaman. At ang mahihirap na gaya natin, para din sa mahirap. Oh, kamusta na pakiramdam mo? Okay lang. Paano ka magiging okay sa kalagayan mong yan? Ina, Wala namang ibang may kagagawa nito, kundi ang iyong ama, Frances. Inay Paula. Walang mabuting patutunguhan na relasyon yun ng anak ko. Hindi ako makapagkatulog nitong mga huling araw. 2 lang ang anak ko, pero parehong konsumisyon. Ang panganay ko, nag-awol sa PMA. 1 tonto at kalahati. Ito namang dalaga ko, magkakagusto rin lang sa lalaki, 1 high school graduate. Na walang kwenta, taga-squatter, hampas lupa. Daddy! Oh, Frances, bakit ganyan ang boses mo at ang asta mo sa harap ko? Hindi ko gusto yan, hindi ko gusto. Mag-usap tayo, Daddy! Sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba ang nagpabugbog sa nobyo ko? Frances! Sumagot kayo, Daddy! Kayo ba ang nagpabugbog kay JP? Hindi lang yun ang aabutin niya kapag pinairal niya pa ang katigasan ng kanyang ulo. Kung ganon, inaamin yung kayo nga ang may kagagawan ng lahat. Matigas nga kasi ang ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Sumusobra na kayo, Daddy! Sumusobra na kayo! Ganun! At kayo ba may ganang manampal? Dahil nakakalimot ka, anak lang kita! Huwag na huwag mo akong pagtataasan ng boses! Yan naman ang lagi ninyong katuwiran! Anak lang kami, kaya dapat kaming sumunod sa lahat ng gusto nyo! At aba kayo, kaya dapat lagi kaming marespeto! Pero paano? Paano ko patuloy na re-respetuhin ng isang ama? Wala ring respeto sa karapatan ng kanyang anak! Kung ayaw mong sumunod sa mga gusto ko, bukas ang pintuan yan! Ano mang oras, pwede kang lumayas. Tumulat ka na sa pinsan mo. Matapos kong palamunin, palakihin, bihisa, basta na lang lumayas. Napuno na rin si Omar sa inyo. At kung puno ka na rin, sige, lumayas ka. Talagang lalayas ako. Hindi ko na kayang makisama sa isang amang katulad niyo. O sige, gawin mo. Tingnan ko lang kung hindi ka magugutom. Daddy! Sasamahan ko si Frances! 2 kaming aalis sa bahay na ito! Dahil sawag-sawa na kami sa kaipitan ninyo! Wala akong pakialam! Ano man maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo! Tuluyan kayang mawasak ang pagsasama-sama ng pamilya ni retired Colonel Harry Lopez? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan
ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chester Jan Simian sa papel na Omar, Leo Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz, Olive Madrideos. Ipinakikilala sina Raz Juzen bilang Sunny, Princess Cadavona bilang Frances, at si Salvador M. Royales sa papel na retired Colonel Harry Lopez. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutian, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong pakialam! Anuman maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala kayo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog na dulang pinamagatang Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas.
Umalis na po pala sa bahay niyo ang inyong dalawang anak, Colonel. Sanay akong mapag-isa, Mang Tomas. Malambing ho dati sa inyong anak ninyong si Frances. Hindi niyo ba siya Mang Tomas, pwede ba? Ang pagdadrive ang asikasuhin mo, huwag kang makialam sa buhay ng may buhay! Pasensya na ho, Colonel. Sorry po. Let's see! Malakas ka na't pinayagan ka na makauwi dito sa atin. Hindi po alam ni Frances na na-discharge na ako. Anak, sundin mo naman ako. Inay. Higit sa lahat, pahalagahan mo ang buhay mo bago ang ibang tao. Kuya Sunny, magkano raw magiging renta natin sa apartment na 2 buwan? 4-5. Luma na kasi kaya nakuha nating mura. Salamat tayo dahil kakaalis lang daw nung dating umuupa. Sa ngayon, meron pa tayong konting savings. Paano pag naubos na ang pera natin? Ikaw, tapusin mo muna ang semestreng ito. Ako naman, maghahanap ako ng trabaho. Kaya natin to. Ipakita natin kay Daddy na kung kaya niyang mabuhay mag-isa, kaya rin nating buhayin ang sarili natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Auntie Salud, ako na po magugas ng mga plato. Kayo na nga nagluto ng pagkain natin. Kayo pa rin ba dyan sa lababo? Ako na lang, Omar. Pag may tumawag sa tindahan, ikaw na lang ang magtinda, ha? Ay, teka. Siya nga pala. Madalas ay nakikita kitang tahimik. Naninibago ka lamang ba sa lugar? O namimiss mo rin si Kuya Hari? Siguro. Di ko po alam. Pero matagal ko na pong tinatanong sa isip ko. Bakit ba ganun kasungit si Tito Hari sa akin? Mga bata pa lamang kaming magkakapatid. Masungit na talaga siya. Kakaiba po nakita kong sungit niya sa akin, Auntie Salud. Para bang may lihim siyang galit sa akin. Baka may kinalaman pa rin sa galit niya sa nanay mo. At sa'yo napabunto ng lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dahil nga maaga kaming naulila sa magulang, si Kuya Hari ang tumayong ama't ina namin. Siya ang nagpaaral sa akin at pinag-aaral din niya ang nanay mo nang sumama itong magtanan sa iyong ama na isang tricycle driver. Nagalit ng husto ang uncle mo. Lalo't, huwag sanang ikakaabala ng kaluluwa ng itay mo. Hindi siya naging ulirang asawa. Tricycle driver na nga lang siya, laseng ko pa. Ang totoo, anak, laseng ang tatay mo nang maaksidente habang nagmamaneho ng tricycle. Nang maulila ka sa ama, lalong tinikis ni Kuya Hari ang nanay mo. Mataas po ang pride ni Tito Hari. Tama ka. Si Ate Frances po, madalas din niya mapagalitan. Galit na galit din si Tito Hari na may boyfriend si Ate Frances taga-squatter. Galing naman kami sa hirap. Pero ewan ko ba kung bakit naging mapagmataas si Kuya Hari. Ganon din ang nangyari sa akin, Omar. Ayaw niya sa nobyo ko. Ipinabugbog niya. Sa galit ko, umuwi na lamang ako sa Bicol. Doon ako nagturo at doon ako tumanda. Tumandang dalaga. Nang mamatay din po ang nanay ko, sana kayo na lang ang nagampun sa akin. Di na po ako nagdanas ng kalupitan ni Tito Hari. Diktador si Kuya Hari. Palibhasa nga nagkapera siya nang maging military official. Nang mamatay ang nanay mo, sinabi niya agad siya na raw ang bahala sa'yo. Hindi na ako nakakibo. Lalo't meron nga kaming naging alitan. Pero alam mo bang habang naroon ako sa Bicol, lagi kitang naiisip. Naging mahirap po ang buhay ko sa poder niya. Pubugsarado ako pag mainit ang ulo niya. May pagkakataong pinaluluhod ako sa asin.
Minsan, kinulong ako sa kwarto. Hindi pinakain ng buong araw. Omar. Ginawa niya pong impyerno ang buhay ko. Inay Paula, pasensya na po, ngayon lang ako muling nakadalo kay JP pagkatapos lumabas ng ospital. Mas gusto kong huwag ka nang dumalaw sa kanya, Frances. Inay Paula? Dahil sa'yo, nalalagay sa panganibang buhay ng anak ko. Salamat na lang sa concern. Kasalanan mo ang nangyari kay JP. Inay Paula, wala po akong alam sa mga nangyari. Maaaring wala kang alam. Pero dahil sa'yo, kaya ipinabugbog ng daddy mo ang aking anak. Mukhang mga sundalo raw ang bumugbog kay JP. Matinong taong anak ko. Taga rito bang kami sa squatter? Ang anak kong yan, tahimik. Tahimik siyang tao. Ni maliit na tato, wala yan. Hindi yan naninigarilyo, hindi nagda-drugs. Bakit siya bubugbugin mga sundalo kung walang nag-utos? Frances, mahal kita. Pero mahal ko rin ang buhay ko. Narinig mo ang anak ko? Oo nga po. Mahal ko ang anak niyo, Inay Paula. Mahal mo nga ang anak ko. Pero ikaw magiging mitya ng kanyang kamatayan. Kaya parang awa mo na. Layuan mo na si JP. Layuan mo ang anak ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong sabi ng nobyo mo? Nung una, pinagtatanggol pa niya ako kay Inay Paula. Pero bandang huli, mukhang naniwala na siya sa nanay niya. Sabi niya, huwag daw muna kami magkita. Cool off daw muna kami. May kasalanan nga rin si daddy sa nangyari. Pero kung magpapadala naman sa sulsul ng kanyang inang boyfriend mo, siguro dapat mo rin siyang i-give up. Kuya? Pag ang lalaki nagpadala sa sulsul ng kahit sino man na iwan ng kanyang girlfriend, nagpapatunay lang yun na isa siyang weakling. At napakaganda mo. Hindi mo deserve ang isang lalaking walang sariling paninindigan. Ganun ba yun? Oo. Kaya cheer up. Hindi lang si JP ang lalaki sa mundo. Ay, siya nga pala. May trabaho na ako. Talaga, kuya? Secure. Wow! Special treatment nga binigay sa akin sa security agency eh. Kasi nalaman nila dati ako nag-aaral sa PMA. Pag nakaipon ako, itutuloy kong pag-aaral ko. Engineering degree ang katumbas ng course sa PMA. Kaya itutuloy ko sa civil engineering ang pag-aaral ko. Maghahanap din ako ng trabaho pagkatapos ng semester na to, kuya. Oo. Magtulungan tayo. Ipakita natin kay daddy na meron pa rin tayong mararating kahit hindi niya tayo suportahan. Colonel, ang bilis talaga ng panahon, no? Mang Tomas, hindi na ako na-excite sa Pasko. Dito ho kasi sa Pilipinas, basta sumapit ang bare months, may nagpapatugtog na sa radyo ng mga awiting pamasko. Patayin mo yan, patayin mo yan. Patayin mo ang stereo, ayaw ko nang marinig. Naingayan ako! Oo, sir. Oo, sir. Ayan, wala na. Dadaan muna ako sa butika. Ubus na ang maintenance drug ko sa high blood. Bibili ako ng gamot. Ihinto mo dyan ang sasakyan. Dali! Colonel,
Dito sa harap ng butika, bawal yung mag-park dito. Ano bang bawal-bawal pinagsasasabi mo? Pag may sumita sa'yo, sabihin mo, Colonel ang may-ari ng kotse. O sige, hintayin mo ako dyan. Yes, sir. Set. Matagal na ring wala sa poder ni Colonel ang dalawang anak niya. Pati na si Omar na kanyang pamangkin. Gusto kong malasing. Isa pa. Hindi pa ako lasing. Wala ba akong kwentang ama? Wala ba akong kwentang tao? Kaya heto ako ngayon, nag-iisa. Walang karamay, walang nagmamahal. Ganito ba kalupit ang buhay? Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko at pagtupad sa tungkulin ko bilang padre de pamilya? Ginampanan ko naman ang lahat sa abot ng aking makakaya. Ano ba ang aking pagkukulang? Saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking pagkukulang? Saan ba ako nagkamali? No! Hindi ako pwedeng umiyak! Ang sundalo ay matapang, bato ang puso, hindi nasasaktan, may matigas na kalooban. May damdaming hindi maaaring matinag ng sinuman. Ang tulad kong militar, walang puwang na dumaloy ang luha sa mga mata. Walang karapatang maapektuhan ng pangungulila at kalungkutan. Kayang mabuhay nang nag-iisa sa mundong ginagalawan. Kayang mabuhay. Pero, bakit ngayon tinutupok ang uho kong damdamin sa paghahanap ng nagmamahal? Dinudurog ang puso ko dahil walang dumadamay. Nasaan kayo? Sa panahon ng takip silim ng buhay ko na inaasahan kong kayo ang magiging gabay. Nasaan ang inyong kalinga at pagmamahal na pinapangarap ko at pinananabikan? Bakit ako'y nag-iisa na lang? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Na mga minamahal ko sa buhay? Bakit ako'y nag-iisa na lang? Ilang Pasko pa ba ang kailangang magdaan upang maghilom ang sugat sa puso ng bawat isang miyembro ng pamilya ng retiradong colonel? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong sundan ang FB page o bisitahin nyo ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chester Jan Singyan sa papel na Omar, Leo Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz, Olive Madrideos. Ipinakikilala sina Raz Juzen bilang Sari, Princess Cadavona bilang Frances,
at si Salvador M. Royales sa papel na retired Colonel Harry Lopez. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiam, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong pakialam! Ano man maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala kayo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog ng dulang pinamagatang Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Colonel! Colonel, magandang umaga ho. Oh, kayo pa lamang, Tomas. Tuloy kayo. Andito ako sa kusina. Magkape tayo. Salamat po. Salamat po. Oh, mamayang 9 pa ang lakad natin. Napaaga ang dating mo. Meron ho kasi kung gusto kong sabihin sa inyo, Colonel. Sige. Sabihin mo, ano yun? Ang gusto ko kasi ng mga anak ko, mag-resign na ako sa trabaho bilang inyong driver. Ano? 75 na rin ho kasi ko
Nag-aalala na sa akin ang mga anak ko. Ang gusto ko sana mangyari, magpahanap na ho kayo ng kapalit ko. Medyo nagulat ako sa sinabi mo, Mang Tomas. Sorry po. Pero hindi ko kayo iiwan hanggat wala pa akong makakapalit. Yun nga lang ho, ngayong darating na Pasko, baka ho pwede akong makahingi kahit 3 araw na bakasyon. Sige, walang problema. Yun hong petsang 24. Tapos mismong araw ng Pasko at itong 26. Gusto ko ng mga anak at apo ko, sama-sama raw kami. Kasi ho, luluwas ho kami ng Maynila at pupunta raw ho kami sa mall. Ganon. Sige. Okay lang sa akin. Kaya lang, wala pa akong makakatuwang sa pagtagay sa bisperas ng Pasko. Tulad ng dati nating ginagawa nitong mga nakaraang Pasko. Okay, pasensya na po. Huwag na kayong humingi ng pasensya. Naiintindihan ko, Mang Tomas, ang pamilya ay pamilya. Ang Pasko ay espesyal na araw sa mga... ayan ho ang mainit na tubig nasa termos. Opo. Timpla ho kayo ng kape na. Kapag ganitong sakay ako sa military jeep, naaalala ko nung maliit pa akong bata. At si Tito Ari, sinusundo sa bahay ng mga tauhan niya sakay ng ganitong sasakyan. 5 taon na nga pala mula nang palayasin ako ni Tito sa bahay niya. Masungit pa rin kaya si Tito hanggang ngayon. At sina Ate Frances at Kuya Sani, saan na kaya sila? Namimiss ko mga pinsan ko. Mang Tomas! Tayo na, lalakad na tayo. Na-start ko na po ang kotse. Binuksan ko na kagad ang aircon para malamig pag sakay nyo, Colonel. Colonel, bakit Mang Tomas, wala, bigla lang akong nahilo at medyo umiikot ang paningin ko. Ako! Nabuhol si Colonel! Colonel! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at hindi natuloy sa stroke ang nangyari sa amo ko. Sabi ng doktor, bigla raw tumaas ang presyon ng dugo ni Colonel. Kaya natumba sa sobrang hilo. Kailangan daw sigurong palitan ng maintenance drug nito para sa high blood. Kinabahan ako kanina. Kala ko katapusan na ng amo ko. Eto, narito na ako sa private room niya. Papasok ako. Mang Tomas? Naku, Colonel, mabuti ho. Gising na kayo, sir. Tawagin niyo ang doktor ko. Bakit ha? Gusto ko nang lumabas dito sa ospital. Ayoko ng mga naamoy ko dito. Nakakasakit lang ako lalo. May mga test para akong gagawin sa inyo. Simpleng hilo lang ang nangyari sa akin. Wala yun. Kaya lalabas na ako. Hindi ako sanay sa ganitong nakahiga lang. Ayokong abutin ng Pasko dito sa ospital. Pasko na. Pasko na pala. Pag tumatayo ako sa tabi ng bintana, natatanaw ko ang iba't ibang dekorasyong pamasko ng aking mga kapitbahay. Mga naglalakihang parol.
Mga Christmas light na kumukuti-kutita. Mga ilaw na sumasagisag sa mga tala ng gabing isilang ang Panginoong Hesus. Mula noon, naging tradisyon na ang pagdiriwang tuwing ganitong panahon. Lahat ng pamilya nagsasaya. Lahat nagsasaya. Pero ako, paano ako magsasaya? Wala naman akong pamilya. Wala naman akong pamilya. Maaga akong naiwan ang aking asawa dahil sa pag-ihaw niya. At ang mga anak ko, si Sunny, si Frances, iniwan din ako. Masakit. Masakit. Ang sakit. Sakit. Tuwing nakikipagkita ko sa dati kong mga kamista at mga tauhan, nagbabalat kayo ako. Nakangiti pero sa loob ng aking kalooban, umiiyak ako. Umiiyak ako. Ipinapakita ko lang sa kanilang masaya ang anyo ko. Liad ang dibdib ko na parang wala akong problema. Pero ang lahat ng yun ay pagkukunwari lamang. Malungkot ang buhay na ganito. Malungkot dahil wala man lang makaalala sa akin sa tuwing darating ang Pasko. Ate Salud! Oo. Isara niyo muna tindahan niyo. Aba, sayang ang benta. Bakit ko naman isasara? Tatanggap ko ng 13-month pay ko. Ibubluot ko kayo. Sa labas tayo kakain, tapos manonood tayo ng sine. Aba, gusto ko yan, Omar. Hindi ako tatanggi dyan. Kaya nga po, magaganda ang sine ngayon dahil may film festival. Samantalayin natin dahil day off ko rin. Lolo! Lolo, dito po tayo! Sandali lang ako. May tinitignan lang dito si Lolo. Ayun ang nanay mo, doon ka muna sa kanya. Huwag kang lalayo at baka mawala ka, ha? Maraming tao rito sa mall. Opo, Lolo! Dito lang po ako. Paskong Pasko na talaga. Ang daming tao dito sa mall. Parang kilala kong lalaking ito na may kasamang babae. Oo nga. Hindi ako maaaring magkamali. Si Omar. Si Omar nga. Omar! Omar! Tata Tomas? Kayo nga ho ba yan? Ako nga. Lumuwas pala kayo ng Maynila. Laki ng ipinagbago mo, ah. Nagkamasil ang katawan mo at lalo kang gumwapo.
Salamat po. So nga ho pala, kasama ko ang auntie ko, si Auntie Salud. Kapatid din ho siya ng nanay ko at ni Tito Ari. Oo, pero hindi ko pa yata siya nakikita. Ngayon pa lang. Juan, kasi ho, nagkaroon din kami ng alitan ng kuya ko. Oo, kaya pala. Kumusta na po si Tito, Tata Tomas? Hindi masyadong mabuti. Ang totoo, nung isang linggo, naisugod ko siya sa ospital. Ang akala ko, na-stroke na. Mabuti naman at hindi. Hindi naman po. Ang mga pinsan ko ho, kumusta po sila? Nako, nagkatampuhan din sila. Nagkatampuhan din ang mag-aama. Ilang buwan lang mula nang palayasin ka ng uncle mo, sina Frances at Sunny, umalis naman. Iniwan yung tatay nila. Ang ibig ho ninyong sabihin, nag-iisa lang si Kuya Hari sa malaking bahay niya? Oo, tama ka. 5 Pasko na siyang laging nag-iisa. Kilala ko si Kendall. Hindi yun aamin na malungkot siya. Pero alam ko, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay lihim siyang umiiyak tuwing Pasko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Andali lang. Sinang... Omar? Merry Christmas, Colonel. Tito Ari. Merry Christmas din sa'yo. Sundalo ka. Uniforme ng junior officer ang suot mo. Pumasok ka sa mother unit na pinanggalingan ko sa Philippine Marine. Opo, Tito. Nagpasa po akong mag-aral sa PMA para hindi mahirapan si Auntie Salud na pag-aralin ako. Sa awa po ng Diyos, nakayanan ko naman ng rigid training sa academy. At nakatulong po na malaki ang disiplinang itaninim ninyo sa isip ko habang narito ko nun sa bahay niyo. Hindi na po ako nanibago sa mga patakaran sa PMA dahil naranasan ko na yun dito. Ibig sabihin, hindi pala ang anak kong si Sunny ang makakatupad ng pangarap ko, kundi ikaw pala ang susunod sa mga yapak ko. Yes, sir! Omar, huwag mo akong i-address na sir. Retired na ako, wala na ako sa serbisyo. Once a Marine, always a Marine. Yun po ang motto natin, hindi ba? Kaya kailangan ko pa rin kayong saluduhan. Isa kayong mataas na opisyal ng Philippine Marine. Ang isang dating mayabang na opisyal. Ngayon ay isa ng malungkot at talo ng ama. Dahil iniwan ako ng mga anak ko. Hindi ko naman sila masisisi, Omar. Naging mapagmalabis ako sa kanila. Papatawad pa rin kayo ng mga pinsan ko. Sana. Sana nga. Pero pansamantala, masaya na rin ako.
Dahil naalala mo ako sa pagdating mong ito. Naalala mo ako. Kahit pa paano, nagkakulay ang aking Pasko. Kuya Sunny, heto ang Christmas gift ko sa'yo. Ngayon ko lang may ibibigay sa'yo kasi doon ka nag-Christmas sa bahay ng girlfriend mo. Wow, thank you, Frances. Ang bait naman ng kapatid ko. Anong gift mo sa akin? Pwede bang greetings na lang at brotherly hug and kiss? Ay, kuripot na engineer. Joke. Eto, for my little sister. Wow! Small box! Ano to? Necklace o relo? Yung mamahaling relong matagal mo nang gustong bilhin, yan yun. Kasi malayo pa man ang Pasko, panay na ang parinig mo. Buti naman. Tinabla ng kuripot na engineer. Siya pala, Kuya Sunny. Magugulat ka. May naghanap sa akin sa Facebook. Ex-boyfriend mo? Si JP ba? Nag-move on na ako. Nakalimutan ko na kaya si JP. Sino naghanap sa'yo sa Facebook? Ang pinsan nating si Omar. At alam mo ba, sundalo na siya. Second lieutenant. Si Omar? Tinyente na? Paano nangyari? Pumasok pa siya sa PMA? Tinanong niya sa akin tong address natin. Minsan daw papasyalan niya tayo. Saka mo siya tanungin kung paano siyang napunta sa propesyon ng taong naging malupit sa ating tatlo. Galit pa rin ba ang magkapatid na Sunny at Frances sa kanilang ama? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Wala akong pakialam! Ano man maging desisyon ninyo! Hindi ko kayo kailangan sa poder ko! Dahil hindi nyo kayang sundin ang mga patakaran ko, kaya hindi ako manghihinayang na mawala kayo sa buhay ko! Maghiwa-hiwalay na tayo! Lumayas kayo! Kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala kayo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog na dulang pinamagatang Kaya kong gumalaw sa mundo ko
na wala na kayo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Auntie Salud, masama po ba ang pakiramdam niyo? Ay, hindi naman, Omar. Ayos lang ako. Kagabi pa ho kayo malungkot eh. Hindi kasi maalis sa isip ko ang kinuwento mo tungkol kay Kuya Hari. Sabi mo parang umiiyak siya ng gabing datnan mo siya sa kanyang bahay. Basa po ang mata niya eh. Namumula. Kaya malamang umiiyak na talaga siya bago pa man ako dumating. Tapos nga po, ayun, magkalabasan kami ng laman ng isip namin. Napaiyak ulit siya. Umiiyak din palang isang matapang at palalong colonel. Sa totoo lang po, napaiyak din ako. Kasi matikas pa rin ang pangatawan ni Tito. Laging straight body, liad ang dibdib, tuwid na tuwid ang leeg. Pero sa kanyang mga mata po, nakita akong malungkot siya. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Totoo nga pala. Ang tao'y parang puno rin ng kawayan. Ano pong ibig niyong sabihin? Magpakataas-taas man, ang dulo ng punong kawayan ay lagi pa ring tutungo sa lupa. Ang importante po, Auntie, alam na ngayon ni Tito Hari ang kanyang pagkakamali. Pati ho sa akin, humingi siya ng tawad. Kayo po ba? Galit pa rin ba kayo sa kuya niyo? Bakit po ayaw sumagot? Pakiramdam niyo po ba hindi pa rin ninyo kayang makipagkasundo sa panganay ninyong kapatid? Hoy, Kuya Sunny, ano ba? Huwag mo munang alisin ang mga palawit sa Christmas tree natin. Tapos na ang Pasko, Frances. Habang wala pang pasok ko sa opisina, ililigpit ko na. Nako, wag muna. Ano ka ba? January 16 pa po kaya matatapos ang Pasko dito sa Pilipinas. Magbabagong taon pa lang. Walang biro. Ako na magliligpit niyan. Sinabi mo ha? Ikaw ang magliligpit. May tao. Ako na. Belated Merry Christmas, Ate Frances! Wow! Omar! Wow naman ang pinsan ko! Kuya Sunny! May bisita tayong general! General ka naman dyan. Pinsan! Pinsan! Biglang lumaki ang katawan mo ah! Pumogi ka! Kamusta? Eto, ayos lang. Pumasok ka nga ba sa PMA? Oo, awa ng Diyos. Nakagraduate naman. Hanep! Second lieutenant ka pala ngayon. Medyo. Halika, insan. Pasok, tuloy ka. Frances? Kuya? Please, bunso. Ipaganda mo kami ng pulutan. Iinom kami nitong pinsan natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Colonel, wala pa ho ba kayong nakikitang bagong driver na papalit sa akin? May inirekomenda na sa akin, Mang Tomas. I-screen ko muna kung sino ang kukuhanin ko sa kanila. Mahirap maghanap ng taong pagkakatiwalaan mo, kaya ayokong kumuha ng kung sino-sino lang. Pansamantala, magtiyaga ka muna. Huwag kang mag-alala. May malaki-laki akong magiging pabaon sa'yo kapag ikaw ay umalis na sa akin. Kahit ho wala na. Hindi. Kailangan bigay ko sa'yo yun. Pinagtrabahuhan mo. Sundin natin ang itinatakda sa batas ng paggawa.
Sige ho. Bahala ho kayo. Saan ko kayo ihatid ngayon? Sa Memorial Park. Dadalawin ko ang puntod ng asawa ko. At pagkatapos, gusto ko ring dalawin ang puntod ng kapatid ko. Sino hong kapatid? Ang ina ni Omar. Kaya pupunta rin tayo sa public cemetery para kahit sa harap man lang ng puntod ng kapatid ko, makahingi ako ng tawad sa kanya. Sa lahat ng masasakit na salitang noon ay nasabi ko sa kanya. Auntie Salud, akin na pong kandila. Sisindahan ko dito sa harap ng puntod ni Inay. Eto. Sige, sindihan mo na, Omar. Bakit po parang maiiyak kayo? Sa harap ng puntod na ito kami huling nakita ni Kuya Hari. Nang ilibing ang inay mo. Pero hindi kami nagkibuan. Para kaming hindi magkakilala. Ganun pala ang hinanakit. Hinanakit na naging galit. Parang pinalalabnaw ang dugo ng magkakapamilya. Auntie Salud, si Tito Hari. Omar! Tito. Oh, Salud. Kuya. Narito rin pala kayo. Kuya. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kuya Hari. Kuya. Maligayang Pasko rin sa'yo. Kamusta ka na? Ang sarap ng pakiramdam na pagkaraan ng napakaraming taon. Ngayon ay damang-dama ko ang yakap ng kapatid ko nagtampo sa akin dahil sa aking pagkakamali. Sa tanong mo kung kumusta na ako, eto, nag-iisa na sa buhay. Marahil, sinadya ng kapalaran na magkita tayo rito. Gusto kong humingi ng tawad sa mga naging pagkakamali ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, Kuya. Matatanda na tayo. Omar. Tito. Pumunta ako dito sa puntod ng iyong ina para humingi rin ng tawad. Kahit sa alaala na lamang niya. Kuya Hari, mabait naman ang kapatid nating yan. Kung buhay siya, siguro yayakapin ka rin niya katulad ng ginawa ko ngayon. Ngayon nakita tayo ng hindi sinasadya. Sigurado po ako. Napatawad na rin kayo ni Inay, Tito. Naalala ko pa. Nang ipanganak ka, walang kapera-pera ang mga magulang mo. Sa akin sila lumapit. Pero kahit sa oras ng kagipitan nila, ni isang kusing wala akong ibinigay. Dahil pinairal ko pa rin ang pagiging dominante kong kapatid.
Ano pong ibig niyong sabihin? Galit ako sa iyong ama. At ayaw kong gawing kanyang junior. Kaya sabi ko, kinondisyon ko sila. Pahihiramin ko sila ng perang pambayad sa ospital kung ako mismo ang pipili ng magiging pangalan mo. Kayo po nagbigay sa akin ng pangalang Omar Nelson? Oo. Alam mo kung saan ko kinuha yan. Isinunod ko ang pangalan mo kay General Omar Nelson Bradley. Siya ang kauna-unahang chairman ng Joint Chiefs of Staff of the U.S. Armed Forces. At para namang sinadya, pagdating pala ng araw ay magiging opisyal ka rin ng militar. Oo nga po, Tito. Ang pagkakataon nga naman. Kaya huwag ka nang malulungkot, Kuya Harry. Sa wakas, sa lahi natin, may susunod na sa yapak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Auntie Salud, natutuwa po kami at sinama kayo ni Omar dito sa bahay ko. Pero Auntie, masisira po ang magandang araw na ito kung ipagpipilitan ninyo sa amin na puntahan namin si Daddy. Oo nga naman po, Auntie. Huwag niyo nang ipilit yon. Hanggang ngayon, galit pa rin kami magkapatid sa kanya. Malaki na ang ipinagbago ng daddy ninyo, Francis. Sobra po kaming nasaktan sa mga ginawa niya sa amin noon. Sunny, daddy pa rin ninyo si Kuya Harry. Masyadong mataas ang ugali ni Daddy. Auntie Salud, masakit siya magsalita. Laging nakasigaw, nananakit, diktador. At kapag hindi niya nakuha ang gusto, willing siyang gumamit ng dahas. Mabuti nga po hanggang colonel lang inabot na rango ng kapatid niyo. Kung naging general po si Daddy, baka isa siya sa mga mamumuno sa kudita. Masakit din ang ginawa sa akin ng daddy ninyo. Pero napatawad ko na siya. Nagkasundo na kami. Alam niyo bang iniwan si Francis ng first love niya dahil kay Daddy? Alam mo rin bang ipinabugbog din ng inyong ama ang nobyo ko? Halos mamatay ang nobyo ko noon. Kaya iniwan din ako. At eto labas ko. Matandang dalaga. Ikaw, Francis, bata ka pa. Malaki pa ang pagkakataon mo makatagpo ng bagong mamahalin mo. Pero ako, hindi ako nakamove on. Sa kabila ng lahat, nang magkita kami ni Kuya Harry, magkalipas na maraming taon, niyakap ko siya ng mahigpit at naramdaman ko para akong nakalaya dahil hindi na pala ako galit sa kapatid ko. Ano? Tapos na ba kayo mag-usap-usap, Kuya Sunny? May linaw na ba ang sadya ng auntie natin sa inyo, Ate Frances? Dugo pa rin ni Kuya Harry ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Siya pa rin ang inyong ama, Francis. Sunny, pag-isipan ninyo mabuti. Makababawas ba sa inyong pagkatao kung babatiin ninyo ng Happy New Year ang daddy ninyo? Tito Harry, bakit po kayo umupo sa wheelchair na yan? Ito ang payo sa akin ng doktor. Na kapag medyo masama raw ang pakiramdam ko, nahihilo ako, pansamantala, mag-wheelchair muna. Para hindi delikadong bigla na lang akong matumba at mabagok ang ulo. Mabuti nga yan, Kuya. Kasi may mga namamatay hindi dahil sa stroke, kundi dahil sa napahampas ang ulo sa simento. Salud. Omar, salamat.
at sinamahan ninyo akong salubungin ang bagong taon. Salamat at narito kayo. Nagpapasalamat ka nga, kuya. Pero bakit mukhang iiyak ka? Hindi. Oo nga naman, Tito. Sige, kayo rin. Pag malungkot kayo pag bagong taon, isang buong taon daw kayo magiging malungkot. Cheer up, Uncle. New Year ngayon. Hindi nyo ba naririnig? Ang dami na nagpapaputok sa labas. Ang gaganda ng mga pailaw. Omar, kung wala kayo rito, siguro naroon na naman ako sa kwarto, nagsusolo. Laging ganun ang ginagawa ko. Tinutulugan ko na lang ang bisperas ng bagong taon. Hindi po tayo matutulog ngayon. Oo nga, kuya. Itutulog ko po itong wheelchair nyo papunta sa terrace. Manonood tayo ng mga pailaw ng mga kapitbahay. Sige. Doon tayo sa terrace. Happy New Year, Daddy! Sunny, Frances! Mga anak ko! Mga anak! Kami nga po, Daddy! Maligayang bagong taon po! Yan mga anak ko. Bakit po kayo naka-wheelchair, Daddy? Wala nga, ano man ito. Kaya kong tumayo. Diyan lang kayo. Ako mismo ang lalapit sa inyo, mga anak ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako makakatayo mula sa wheelchair na ito. Dahil gusto kong salubungin kayo ng mahigpit na yakap. Daddy! Tutulungan namin kayo, Daddy! Huwag kayong lumapit. Kahit bumagsak ako, simbolo ito ng mga nagawa kong pagkakamali sa inyo. Gusto kong bumangon ng mag-isa para magkaroon ng halaga ang pagkilala ko sa aking mga pagkakamali na ngayon ay nais kong may tuwid. Kaya ako mismo walang tutulong sa inyo. Ako mismo ang tatayo. Lalapitan ko kayo. Kaya ko. Lalapitan ko kayo. Kahit nahihilo ako, kaya kong tumawa ngayon dahil narito kayo. Kung noon, pinalayas ko kayo. Ngayon, welcome na welcome kayo sa aking piling. Daddy! Mga anak, Patawarin niyo po kami. huwag kayong humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan at hindi kayo. Meron din po kami. Hindi namin ginawakan ang pangunawa namin sa inyo. In a way po, nakatulong din sa amin ang pagdisiplina sa aming magkapatid. Dahil nung malayo na kami sa inyo, lagi pa rin kami may takot sa paggawa ng masama. Oo nga po, Daddy. Napag-isip-isip namin ni Kuya Sunny. Wala naman talaga kayong hangad na masama para sa amin. Pero nagkamali ako ng pamamaraan. Kamay na bakal ang ginamit ko sa pagdidisiplina sa inyo. Na mali pala, maling-mali. Ang ama pala dapat ay gumagabay ng may pagmamahal at pangunawa sa kanyang mga anak. Hindi nang may pananakot at pananakit. Sabi ko noon, kaya kong mabuhay na mag-isa. Nakaya ko na. Pero walang kasing lungkot ang mag-isa. Kaya ngayon, nagbalik na kayo. Mga anak, magbabago na ako, pangako. At sa pagsalubong natin ng bagong taon, sabay-sabay tayong tatanaw
sa isang napakagandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang isang espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog namin sa inyo na alam po naming inyong kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kaya kong gumalaw sa mundo ko na wala na kayo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Chester Jan Singyan sa papel na Omar, Leo Angelo Alcantara, Susan Robles, Bobby Cruz, Olive Madridejos. Ipinakikilala sina Raz Juzan bilang Sari, Princess Cadavona bilang Frances, at si Salvador M. Royales sa papel na retired Colonel Harry Lopez. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.